Ano ho ba ang impact ng pagkawala ni Zenaida Seva sa komunidad po ng mga astrologer sa Pilipinas? Yeah, malaki yung impact. Unang-una kasi siya yung pwede natin i-consider na icon, no? Or in your words, no, Lord, no? Parang siya yung Lodi, no, ng bayan, no, with regards to astrology. No? So medyo maganda or yung kanyang reputation at madami rin siyang na-achieve. No? She was a writer, a TV personality, and a consultant, no, to one of the biggest companies, no, in the Philippines. So parang medyo malayo, no, yung kanyang narating. No? Kaya she's actually an idol, no, to most of us. Opo. Sir Resty, may pinapakita tayong quote, no, sa screen natin kanina. The late Zenaida Seva said, ito yung famous quote niya, hindi hawak na mga bituin ang ating kapalaran. Gabay lamang sila, meron tayong free will, gamitin natin ito. What's the role of stars o yung astrology po ba sa ating mga buhay? Malaking ang role, no? Madami o malaki ang role ng mga bituin or planeta sa buhay natin. Ano? Although, naka-emphasize sa free will, no? Yung medyo naririnig ng mga tao base sa kanyang sinabi. No? Pero actually nga, ang ibig niya sabihin dyan is we still have to study astrology. Ito yung kapalaran na nakasulat, no, sa mga planeta o sa mga bituin. Pero it doesn't mean na wala tayong free will. No? Ang siguro mas malawak, no, na pagtingin sa mga sinabi niya is we have to study first, no, what is written for us, no, in terms of faith. And then doon natin malalaman how, no, free will and faith, no, can work together for our success and happiness. Opo. Sinabi po na sa post ni Ms. Zafra yung masyado raw maraming mga charlatans na ngayon at ang kailangan mo lang daw talaga para kunyari, no, para magkaroon ng reading ay ang birthday at oras ng pagpanganak ng isang tao at hindi mo nga raw kailangan ma-meet personally. Ano ho bang masasabi nyo rito, sir? Yeah, actually yung kanyang pagtingin nga, no, sa mga ibang practitioners, no, medyo 90s ganun pa talaga yung kanyang stud, ano, among other practitioners, no. Parang sa akin, although it was offensive at times, no, pero sa akin, sa tingin ko, no, yung kanyang approach is that yung towards excellence, no. So parang sinasabi niya na yung mga charlatan, ano, may mga charlatans naman talaga, lalo na ngayon, no. Kaya that's one thing that we will miss about her, no. Pero at the same time, yung kanyang parang yung pag-emphasize niya na kailangan mo mag-aral, no, which is what I actually followed. So with regards to that, no, yung charting, no, tama naman siya, no, na talagang kahit, no, yun lang, no, birth data, date, time, and place of birth, makabuo na tayo ng mapa ng sky when a person is born, and then from that, malalaman na natin yung storya ng buhay niya, purpose, forecasting, etc., personality, at madami pang ibang bagay. Opo, kaya nga may isang reaction daw, pag may mga nakasulubong daw siya nung nakikilala na siya, no, parang, tinatanong daw siya na parang, hindi ako manghuhula, sinasabi niya parang gano'n. Oo. Sir, nung nauso po yung meron ng software noong mga panahon na yon at si Zenaida ay very open at sabi niya it made her job a lot easier nung gumagamit na siya ng software. Ano pong pananaw po ng komunidad ninyo sa paggamit po ng kunyari computer? Kasi may iba magsasabi na parang na mini-mainstream masyado kung may mga gano'n ng mga applications. Oo, tama. So, unang-una si Zenaida Seva, lumaki siya doon nga sa panahon na yung pag-aaral ng astrology, manual, yung computation. So, napakahirap noon. So, kami, ako to be specific, no? Noong 90s, meron na lumabas na mga DOS version ng chart computation. Tapos ngayon, hindi lang chart computation, may interpretation pa. No? So, kaya somehow, mas madali na ngayon mag-aral ng astrology, no? Ang problem is dahil madali na, no? Mas madami ang charlatan, no? Lumalabas, no, using our term, ano. Kaya ngayon ang importante pa rin is pag-aralan, ano, yung mga principles, no? Hindi lang yung mga cookbook type na interpretation na makikita sa internet or sa apps, no. Pinapadali ng apps or ng computers ay ngayon using AI ang pag-interpret ng astrological configurations, no? Pero yung pag-relate, no, nitong planetary configuration sa buhay ng tao, that's something else, no, na kailangan mong pag-aralan
na madaming concepts at somehow no, mga philosophies din sa buhay na which is related sa astrology. Sir, ngayon po ba, sa tingin nyo, because you're talking about technology, patok pa rin po ba yung horoscope sa mga Pilipino? Uso pa ba siya? Kasi, Okay. di ba, akala ng mga tao, wala na. Kasi, yun nga, yung main source of information naman nila is hindi na po yung dyaryo na araw-araw mong sinisilip dati kung hindi internet na talaga. Oo, so maganda yung tanong mo. Dito kasi sa Pilipinas, no, dati, no, pag sinabi mong astrology, it is horoscope, no. So dahil may mga apps na internet, medyo napapalitan na yung mindset, yung pagtingin ng mga tao sa astrology na hindi lang pala siya horoscope, no. Dahil ngayon, madami ka nang malalaman na information, hindi lang yung tinatawag na sun signs. No? So it's a good introduction to what real astrology is, na hindi lang yung daily horoscope, no? Kasi astrology is a guide, it's a map, no? The chart is a map on living, finding oneself, and becoming more successful in life. Sinasabi ni, sir, doon sa post na talagang true astrologer si Zenaida because she supposedly, she died at the end of the astrological year at hindi sinunod yung Gregorian calendar. Pwede nyo pang expand po rito, sir? Trivia, actually, hindi lang siya. No? Tatlo silang pumanaw, no? Noong yung tinatawag na vernal equinox. No? It's actually the beginning, no, of the astrological year, no? Not the ending. So, March 19, March 20, March 20, March 21. Tatlo silang namatay within that period na tinatawag nating vernal equinox, no? Or Aries ingress, which is very important sa astrologers, no? Kasi itong dates na to, ito yung tinatawag nating astrological new year. So, yeah, it's something worthwhile noting. Sir, kanina din po yung nilabas namin na ngayon pong araw na ito, 155th birth anniversary ni General Emilio Aguinaldo. Tas meron kayong episode on Talatoks about Aries presidents. Nandiyan si Aguinaldo, Yeah. of course, Joseph Estrada, GMA, at syempre si Rodrigo Duterte. May something po ba kapag born under the sign of Aries? Thank you for mentioning yung ating program na Talatoks. No? Ngayon, yung Aries actually, no, it's called, no, the first sign of the zodiac, no? And then it is ruled, no, by the planet Mars. No? So pag sinabing Mars, di ba? The God of War. No? So somehow, no, all of these presidents ngayon, si President Emilio Aguinaldo, no, parang sumikat siya, no, dahil doon sa war, no, against the Spaniards. No? Si GMA, no, may war, no, sa Mindanao. Si ERAP, war sa Mindanao pala si ERAP, no? Tapos si Duterte, no, war on drugs, no. So may element, no, ng tinatawag nating war, no, conflict, no, when somebody is at the top, no, leadership ng isang bansa. So may element na fighting for something or fighting something. Si Ramos din, March, pero hindi ko alam kung Aries si Ramos. Pero kung Pisces siya. Pisces, oo. Pero sundalo. Kaya yung panahon Pero niya, sundalo, tama. Apo. peace talks. Yes, tama. Opo. Nanay ko, Aris din, kaya pala makulit at laging nang aaway ng mga anak. Grabe ka. Oo. Opo. Okay, sir. Ano po yung tinatawag niyo long-term planning calendar? Paki-explain po sa atin. Okay. Sige. Ito yung ating binibigay, no, na guide, no, sa mga ating followers or even clients, no. Astrology kasi is a very wide topic, no. Merong natal astrology, tapos meron tinatawag na electional astrology, no. This is finding the right time and date, no, for major undertakings, no, such as the beginning of marriage, the beginning of a career or a business, mga medical procedures. No? Meron tayong timing guides na binibigay para maiwasan itong mga negative configurations, no, that can lead to problems or complications. No? For example, itong Mercury retrograde, no, it happens every around 3 times a year, no, na pagka Mercury retrograde, no, be careful with buying gadgets, no, preferably wag mag-sign ng contracts na hindi klaro, no? So kailangan mo nang klaruhin, ano? So may mga days na iniiwasan, no? For example, itong Mercury retrograde niya, April 2 to April 25, August 5 to August 29, and then November 26, no, to December 16. Hindi naman siya parang warning lang siya, no? Maganda kung maobserbahan mo muna siya sa buhay mo or sa buhay ng ibang tao. Tapos may mga specific guidelines nga na pwede mong gawin o huwag gawin, no, based on this
certain planetary configurations. Nakakatulong siya actually Okay. sa pagplano. Sir, bago po yung last question, ngayon po kasi mas parang, siguro sa bang audience, parang mas mainstream na ngayon, itong tinatawag nilang yung Chinese na disiplina ng astrology. As opposed yung galing sa Western. Pero meron ho bang paralelismo itong dalawang ito at saan ho sila nagkakatugma o talagang may mga divergent mga elements po ba sila talaga? Yeah, no? May mga similarities, no? Actually, isang sky lang naman ang tinitingnan natin, ano? May iba lang emphasis. And by the way, no, you might be interested, no? Meron din tayong sinaunang form of astrology. Pero that's another topic. So anyway, yung Western astrology, no, parang nakatutok yung observation namin sa ecliptic, no? Pero yung Chinese astrology naman nakatutok no doon sa stars no, around the North Pole, no? Pero may similarities din. For example, yung mga 5 elements no sa Chinese astrology, it's equivalent. Apo. It's equivalent to the planets themselves, no? One example lang yung wood, no? It's Jupiter no in Western astrology, something like that. May interconnection. Apo. Okay. Sir, saan po kayo maaring puntahan kung may mga interesado po na magpakonsulta sa inyo, sir? Pati na may ibang mga pages nyo po na pwedeng puntahan ng mga tao. Thank you. Meron tayong FB page, Filipino Astrologer, no? Tapos every week, no, nagdi-discuss tayo ng astrology sa iba, talking about different interesting topics, no, dito sa Tala Talks. No? So, FB page lang, Filipino Astrologer, at actually sa lahat ng social media. Tapos yung email ko in case they want to get in touch with me, filipinoastrologer@gmail.com.